gabi po na mas kilala sa Boy Tapak. Ayan. Okay, malaman po natin, Idol Rafi, dahil may mga kani-kanila silang sinasabi dapat sa isa't isa. May mga version sila. May mga version po sila. Mas maganda po na marinig din po natin mismo sa kanila. So parang vlogger to. Parehas vlogger po. At nag-aaway sila. Opo. Magkasintahan, magkasawa. Magkasintahan, Idol. Okay. Hindi po sila kasal. Alright. So live-in. Live-in lang po. Pati pagbatiin natin kung ano yung problema, di subukan natin paayusin. Tulad mga ginawa natin mga nakarang araw hanggang ngayon. Opo. At meron tayong video. Sige. Panoorin po natin. Yan po si Boy Tapak. Okay. Tapos na? Sige, nandito ngayon si Ma'am Cherry White. And then mamaya, subukan natin tawagan si Boy Tapang. Ano ating purpose dito? Po, ay para makinig ng kaso bago nito. Ayan. Kinakabahan si Ma'am Cherry White. Wow! Ay, Sila sa mga sir. sorry po. Bigla kayo na isa lang. Sabi ko, bago mag 3 o'clock, sorry na, medyo na-extend yung kanina complainant. Sige, magandang hapon po, Ma'am Cherry White. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Lalo kahit katagal na po magkasintahan ni Boy Tapa. Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. 1 year, wala pang 1 year. Wala po. Okay. Well, sa akin naman po yun, kahit papada, December, pero tatatlong buwan na kayo. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, may matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ako pa kayo, ma'am. Hindi po. Okay? Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yun? Wala pa siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yun o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Bakit siya pa magpapatulfo Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya, yung Facebook niya. Anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan po ay i-hack yung kanyang... Hindi ko nga po alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya. In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sabi niya pa ako ng bad words na, ulol ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. Apo, nagkaroon po talaga ng down po. Ang meta po nung araw po yun. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung Nag-down po talaga. alam niya at nasabi sa kanya. Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na, paanong hinahack nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero anong motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na ba't ko gagawin yun, ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Siguro po dahil po galit siya. Galit siya? Bakit po siya galit Sir, siya? mag hindi magalit yun, nakakatakot.
Kaya nga boy tapang eh. Opo, makatakot talaga. Eh, dapat prepared ka na kung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po na ipag-iwalay na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship mo, alam mo kung ano yung karakter, yung pagkatao niya. Dapat tanggap Sir, yung nagkakilala kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Sobrang bait niya. Okay. Maganda yung sinabi mo. So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan Hello. sabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahang maganda, eh talagang marami kang problema dyan. Siyempre, Sir, natural. maganda. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit. Kasi sir, ritoke daw po yung ilong ko. Wala akong masama kung ritoke. Doon sa mga mga silosa at siloso, eh huwag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselos